What's up? This is MC. At welcome sa 5th episode ng ating series na Chess Basics. Sa videong to, ang pag-uusapan natin ay capture, check, getting out of check, and checkmate. Umpisahan natin sa capture. Ang ibig sabihin ng capture ay pag-eliminate sa material ng kalaban. Ang ibang katumbas ng salitang capture ay take, eliminate. Sa Filipino naman, kain. Kainin mo yung queen, kainin mo yung knight, kainin mo yung bishop. Ganun natin yan usually sinasabi. At para i-demonstrate kung paano ginagawa ang pag-capture, maglalagay tayo ng white queen sa d4 at ng black rook sa d8. Kung hindi mo pa alam kung paano mag-move ang mga materials, panoorin mo yung episode 3 ng series na to. Ilalagay ko yung link sa description. Ang white queen, kontrolado niya ang d8 square na tinutungtungan naman ng kalabang material. Take note na ang pag-capture ay pwede lang natin gawin sa kalabang material. Hindi natin pwedeng gawin yan sa sarili nating material. Kung ngayon ay turn na ng white para mag-move, isa sa mga options niya ay kainin gamit yung queen, yung rook sa d8. Dahil kontrolado naman ng queen yung square na yon. So, de-demonstrate ko lang kung paano siya mangyari sa virtual board. Ilalagay mo lang yung material doon sa material na tinutungtungan ng kalaban at dapat ang iyong material ay kontrolado yung square na yon. Kasi kung hindi, that would be considered an illegal move. Pero kung on the board naman to, kailangan mong alisin muna yung material na yon and then tsaka mo ilalagay yung queen mo. Tapos yung rook na yon ay ilalagay mo sa side na malapit sa'yo. That would mean na yung rook na yon ay nakapture mo na at hindi na yun kasali sa game. So ibalik natin yung queen sa d4 at yung black rook sa d8. Kung turn naman ngayon ng black, pwede niya rin kainin yung white queen sa d4 since kontrolado rin naman ng black rook sa d8 yung d4 square na tinutungtungan naman ng queen. Again, kung turn ng black, pwede niyang kainin yan. At ganun lang din, same idea. Ilalagay niya yung queen sa side na malapit sa kanya kung ito ay physical board. Pero nga dahil digital, kailangan mo lang i-drag yung mouse mo papunta sa square na yon and then automatically mawawala na yung material ng kalaban. Ang lahat ng material ay kumakapture sa parehong paraan kung paano sila gumalaw, except lang sa mga pawns. Ang mga pawns ay kumakapture ng one square diagonal na pa-forward. So para i-demonstrate, maglagay tayo ng white pawn sa e2 and then black knight sa d3 at black rook sa f3. Again, ang movement ng pawns ay one square forward pero pwede ring dalawa kapag hindi pa ito nagmo-move. Pero kapag capture, ito ay nagiging one square forward na diagonal. So from E2, ang mga one square forward na diagonal ay ang D3 at ang F3. Meaning, pwede silang capturein ng pawn. So isa-isahin natin ang mga options ng pawn dito. Again, pwede siya mag-move ng dalawang square forward, mapupunta siya sa E4. Pwede rin siyang mag-move ng isang square pa forward, mapupunta siyang E3. And then pwede siyang kumapture ng either sa D3 o kaya sa F3. Capturein niyo yung knight or yung rook. Basically, meron siyang 4 na options dito. So, pawn lang ang may unique na paraan ng pag-capture kasi hindi ito katulad ng usual na movement nito. Pero aside from pawns, lahat ng material ay kumakapture sa parehong paraan paano sila mag-move. Ang lahat ng material ay pwedeng kumapture, pero meron lang isang material na hindi pwedeng capturein. Yun ay ang king. At sasagutin natin yan sa second part. Check. Ang check ay estado ng king kung saan ang square na tinutungtungan nito ay biglang kontrolado na ng kalabang material. Para i-demonstrate ay maglagay tayo ng white queen sa d4 at ng black king sa e8. So sa ngayon, hindi naman kontrolado ng white queen yung tinutungtungan ng black king. Pero let's say yung white queen ay nilagay sa e4, kontrolado niya na ngayon yung e8 na tinutungtungan ng black king. Kaya pwede nating sabihin na ang black king ay under check. Dahil yung square na tinutungtungan niya ay kontrolado na ng white queen. At pwede ring sabihin na ang white queen ang nagde-deliver or ang nagbibigay ng check sa black king. At sa chess, kapag ang isang king ay under check, kailangan mawala agad ang king sa check. Kung hindi niya magagawa yon, that would be considered illegal o kaya talo na talaga siya. So paano nga ba maaalis ang king sa check? Getting out of check. Sa laro ng chess, again, hindi natin kinakapture ang king. Ang ginagawa dito, chine-check at yung isang konsepto mamaya pa natin ituturo. So kapag nakakita kayo ng dalawang players na naglalaro na yung isang side or pareho wala ng king, it's either hindi sila marunong o kaya may ibang variant ng chess na nilalaro. Pero most likely hindi pa sila marurunong. Sa posisyon na to at sa mga nauna nating examples, hindi rin naman tayo naglalagay ng dalawang king. Yun ay dahil gusto lang natin magturo ng mga particular na concepts. Katulad ng pwestong to, may white queen sa h6 at may black rook naman sa f7, black bishop sa f8 at black king sa h8. Ito ay hindi pwedeng mangyari sa totoong laban dahil walang king ang white. Dapat yung both sides merong king. Kaya lang tinuturo lang naman natin dito kung paano makaalis sa check.
So ang white queen sa h6, nagdi-deliver siya ng check sa black king sa h8. At kailangan agad yun solusyonan ng black. Merong tatlong paraan para makaalis sa check. Una, cover. Pangalawa, move. Pangatlo, capture. Or at least yun yung mga gusto kong tawag para makaalis sa check. So unahin natin yung cover. Basically, ang cover pwede lang natin to gawin kapag ang check ay dinideliver na merong bakanting square sa pagitan ng material na nagche-check at nung king na chine-check. Dito ay merong h7 square na bakante. Kung yung side na chine-check ay merong material na maipanghaharang doon sa square na yon at legal yung move na yon, that would be one of the options para makaalis sa check. Tulad dito, merong rook sa f7 na pwedeng magpunta sa h7. So this is one way to get out of check. Basically, natatakpanan ng rook yung atake ng queen, so wala ng check. So balik natin yung rook sa f7. Ang pangalawang paraan ay iilag mo yung king sa square kung saan hindi ito under check. So sa h8 siya ay under check ng king. Hindi rin siya pwede sa h7 kasi kontrolado pa rin yun ng queen. Hindi rin siya pwede sa g7 kasi kontrolado pa rin yun ng queen. Pero pwede siya sa g8 dahil hindi naman yung kontrolado ng white queen. So that would be one of the three options para makaalis sa check. Balik natin yung king sa h8. At ang ikatlong paraan para makaalis sa check ay pag-capture. Kapag ang side na under check ay merong material na pwedeng kumapture sa material na nag-check sa kanyang king, isa rin yun sa mga options niya. So yung white queen sa h6, chine-check niya yung black king. At ang black naman ay merong bishop sa f8 na pwedeng capturein yung queen sa h6. So that would be one of the three options. Bishop takes h6. Hindi na check yung black king kasi na-capture na yung material na nagbibigay ng check. Take note na hindi sa lahat ng pagkakataon ay available ang mga options na yan. Minsan lahat available, minsan dalawa lang available, minsan isa lang available, at minsan wala talagang available na option para makaalis sa check. At yon ang tinatawag nating checkmate, which is the last topic for this video. Checkmate. To formally define, ang checkmate naman ay ang state ng king kung saan ito ay under check at wala na tong any available resource para makaalis sa check. Kahit gustuhin niya man makaalis sa check, kung wala naman na siyang resources, wala na siyang magagawa. Ang king ay considered na checkmate. At panalo na yung side na nag-deliver ng check. So sa posisyon na to, meron tayong white king sa e1, white queen sa h6, at white rook sa g7. At ang black ay meron lang king sa e8. Ang black king ay hindi naman under check. Pero kapag si white queen, from h6, nilagay natin sa h8, delivering a check to the black king, si black king ngayon ay under check. Pero i-verify muna natin kung checkmate na ba or hindi pa. Take note na ang white rook, kinokontrol niya naman ang 7th rank. So unang option, cover. Since wala naman kakamping material ang black king, wala siyang pwede pang cover. So wala na agad yung first option. Second option, move. Ang black king kapag nasa e8 ay meron 5 options. Magpunta sa d8, d7, e7, f7, and f8. Pero ang white queen, kontrolado niya yung buong 8th rank, including yung f8, d8, at yung mismong e8 na tinutungtungan ng black king. Tapos yung white rook naman ay kontrolado niya yung f7, e7, and d7 na pwede rin sanang tungtungan ng black king. Therefore, wala palang matutungtungan talaga ang black king. Meaning, hindi pwedeng mag-move yung black king. So, wala na rin yung pangalawang option na mag-move. Meaning, meron na lang siyang third option na capturein yung nagdi-deliver ng check. Pero yung white queen ay nasa h8 at hindi yun kayang capturein ng black king. At dahil wala rin naman siyang ibang material na pwedeng kumapture, wala na rin yung third option niya na capture. Therefore, wala na talaga siyang options. Hindi niya kayang mag-cover, hindi niya kayang i-move yung king, hindi niya kayang kumapture. Which means na ang black king ay checkmate na ngayon. At ang checkmate ang pinaka-main objective or goal sa laro ng chess. So sa posisyon na to, panalo na ang player na may white material. At dyan nagtatapos ang episode na to. Hopefully marami kayong natutunan. Again, this is MC, always saying think more often. Thanks for watching and see you in my other videos. Bye-bye.